Kamusta po kayo? Dito sa Usapang Wow, tatalakayin po natin ang mga paksa na may kaugnayan sa wellness and well-being. Partikular na po ang mga usapin sa ating mental health. Makakasama po natin muli ang multi-awarded life coach ng bayan na si Coach Mike. Magandang umaga, Coach Mike. Magandang umaga, Dayan. At sa ating mga ka-RSP, tuwing Biyernes, is all about life and wellness. Dagdag kaalaman para sarili ay mas maalagaan. Ako po si Coach Mike Celis. Well, self-care for moms. Yan mga tayong tatalakayan ngayon, Coach Mike. Kaugnay na rin po ng nalalapit na Mother's Day celebration. Yes, Dayan. Kaya naman bibigyan linaw natin sa pamamagitan ng wow kung tayo ay agree at kung disagree tayo sa mga popular na myth or opinion na may kaugnayan sa usapin ng pagiging isang ina. At kasama pa rin natin ang ating RSP Barkada para sumagot rin kung wow or aw. Alright, so let's talk about this first myth, pag pinag-usapan natin ang mga pagiging nanay, mga nanay. So ang unang paniniwala is that dapat unahin lagi ang mga pangangailangan ng pamilya bago ang sarili. RSP Barkada, anong tingin nyo? Is it an aw or wow? Ayan. Actually, may tinanong rin tayo sa labas, Coach Mike. Sige. Ayan. So, mga ka-RSP, lumabas rin tayo ng ating himpilan at nagtanong sa ating kawaw na si Roslyn Morit kung ano ang kanyang sagot. Narito. Wow po. Kailangan pong unahin ng pamilya sa araw-araw na mga pangangailangan kaysa ang sarili. Kasi yung pang sarili, mas yung pag meron lang pong sobra, yun lang po. Okay. Actually, kung ako, iniisip ko kasi iniisip ng mga nanay na dapat unahin laging pangailangan ng pamilya. So parang napapawawa ko kasi yan yung normal sa mga nanay. Unahin mo muna ang pamilya mo bagong sarili. But what's your take? Kasi yung mga RSP Barkada, hati rin eh. So ako naman, it's actually, Dayan, for me, it's an aw. Kasi naniniwala ako sa konsepto na you cannot give what you don't have. So dapat talaga is that maintindihan natin na kailangan bigyan din natin ng panahon at pag-aaruga ang sarili natin para mas maalagaan natin yung pamilya natin. Actually, you cannot give what you don't what you have. don't Kung have. pababayaan mo ang iyong sarili. Kasi yung mga nanay, unahin ko muna yung pamilya ko bago ang sarili Ganun ko. kasi ang culture natin Totoo. di ba? But then again, ang pagiging nanay ay isang lamang sa mga roles na pinoportray ng isang babae sa kanyang lifetime. Alright, now let's move on to our myth number 2. Ang kahalagahan ng isang nanay ay nakabase lamang kung paano pagsilbihan ang sariling pamilya. RSP Barkada, wow or aw? Ay, dyan. Ano daw? Ano daw? Nakabase Isa pa, lamang isa pa. sa kung paano mo aalagaan at pagsisilbihan ng iyong sariling pamilya. Yan daw ang kahalagahan ng pagiging nanay. Wow, dalawang... Nalilito sila. Pero yan, aw silang lahat. Okay. Okay, at narito naman ang sagot ng ating kawaw na si Lea Aguzar. Aw! Siyempre hindi. Kaya nga siya housewife kasi nakapaloob doon yung pagmamahal, pag-aaruga at paglilingkod sa iyong asawa at higit sa lahat sa iyong mga anak. Ayun. Actually, I'll also go for aw, Coach Mike. Oo. Aw talaga kasi at the end of the day, it's just part, again, yung nasabi ko kanina, di ba? Isa lamang yan sa roles na pinoportray mo bilang isang babae. And you should also not forget to be a mother to yourself. Ayun. Di ba? Yun dapat natin tandaan na you should be nurturing, understanding, and you should be able to love yourself unconditionally so that you can provide for your family better. Ayan. May maging nanay rin sa sarili Sarili mo. natin. Alright, let's move on to myth number 3. Pwede mag-pursue ng passion kasabay ng pag-aalaga ng pamilya. Actually, I also go for wow. Kung kaya. At narito naman ang sagot ng ating kawaw na si Davina Reyes. Yes, it's a wow. Kasi, kung like may passion, yung sinasabi nila, maganda ako masis ko, and gusto ko mag-senior yung bata pa ako, pero hindi naman natupad, still, passion ko pa rin na maging senior. At the same time, mag-aalaga ako ng bata na ilalabas ko siya pag magpapatulog ng anak ko nung maliliit pa sila. And then, gusto naman nila yun.
naman si Miss Davina, no? Kayong pagsabay-sabayin lahat. Alright, we can pursue other passions, of course. Oo naman. Again, siguro Dayan magandang sabihin natin dito na dapat do not treat motherhood as a limiting factor. Okay. Para pigilan mo na yung sarili mo sa kung anong gusto mong gawin. So it's never too late. Parang age yan. Oo. Wala namang definite timeline or parang definite premises para sabihin na hindi mo na kaya dahil nanay ka. Do not make those excuses because as you give yourself what is due, you're able to give more. And you can inspire your kids also Oo nga. to balance and pursue whatever it is that they You're want. never too old for anything, ano? Correct. And let not motherhood stop you from that. Okay, panghuli na lang, Coach Mike. Ano yung magandang regalo kaya sa mga nanay this Sunday? Alam mo kasi tayo, Dayan, aminin natin, meron tayo lagi naka-prepare, di ba? Oo. Pero why not, para maiba naman ng mga ka-RSP natin, tanungin natin sila, ano bang gusto nyo matanggap? Kasi you'll be surprised for all you know, the little things, di ba? A hug, a kiss, or just spending time Oo together. nga. That makes it more meaningful. Yun ang Maganda yun Mother's na. Day. So on Sunday, let's ask our mothers, ano bang gusto mo today, ma'am? At meron ka bang gusto pang gawin? Why not we will support you kung meron ka pang gustong i-pursue na Yun. passion? It's all about her, di ba? It's all about It's all her. about her and it's time to give back to our mothers. Ayan, naku sa lahat po ng mga nanay, Happy Mother's Day po sa inyo. Araw niyo po yun, actually dapat hindi lang sa linggo, araw-araw. Dapat binibigyang pugay natin ang ating mga nanay. Well, maraming salamat ulit, Coach Mike Celis, ang multi-awarded life coach ng bayan. Sa ating rin mga ka-RSP, maraming salamat. Lagi po nating tandaan na gawing wow ang ating buhay at kung may aw, huwag baliwalain dahil our wellness and well-being, especially our mental health, matter.